Hi guys! Welcome back to my channel. So, katapos lang po natin maglagay ng ink sa printer natin. At ngayon, susubukan natin mag-install ito sa ating laptop at computer. Dahil nga wala tayong CD player sa ating laptop, so magda-download tayo dito sa Google. Okay? So, let's start! Okay, so ang una po natin gawin, punta po tayo sa Google. Yan. Tapos i-type po natin dyan Epson L3210 free downloader or free installer po. Okay? So yan. Take note guys, sana dapat po siguraduhin yung may internet po sa bahay ninyo kasi hindi to pwedeng, pero kung malakas yung data ng CCP nyo, pwede nyo siyang i-connect dito sa laptop ninyo. Hotspot. Okay? So ayan na. So pili ka dyan. Hanapin mo dyan yung kumpleto. Okay. Subukan natin ito. Yan. Pagkatapos nyan, ayan, may nakalagay dyan. Tapos ibaba mo muna. Wait lang. At nag-loading pa siya. Nakalagay ba dyan? Epson EcoTank L3210. So, ayan. So, makikita nyo po yung nakalagay dyan na please choose an OS. So, click nyo po yan. Hanapin mo yung laptop na pag-i-installan mo. Since sa akin ay Windows 10, so, i-click natin po yung Windows 10. Take note guys, i-click nyo yung 64-bit para kumpleto. Kasi pag 32-bit lang, minsan hindi gumagana sa long bond paper. Okay, click mo yung ayan, tapos click mo yung go. Okay. Katapos mo mag-click yung go, hintayin mo po ulit ng konting segundo at may lalabas po dyan na word na download. Okay? So, ayan. Baba ka. Ito. Nakita nyo po, may salitang download ito. Pag-click natin po yan, automatic may mag-pop up dito po sa baba ng screen dito. Okay? Hindi ko na i-click kasi kanina na-download ko na siya. So, yan. Punta po dahil doon sa na-download ko na. Okay. So, ang gagawin po natin, punta tayo sa download. Okay, ito yan. Yan yung download natin. So, ito siya, ito. Epson L3210 series. Okay? Click po natin yan. Okay, pagka-click niyan, ayan, may lalabas na, do you want to allow this app to make changes to your device? Click nyo po yung yes. Ito, click accept. Ayan, nakalagay have you read and accepted the software license agreement? Click mo po yung yes. Ayan, nag-initialize na siya. And okay na yung part 1 natin. Okay, may check na yung license agreement natin. Ito. So, ang susunod dyan, click mo po yung next. Mag-setup na po tayo. Nakalagay dyan, make sure that the printer is on. Okay. So, okay, so yan. Dapat naka-on na po yung printer. And nalagyan din po natin ng ink yung printer natin. Tapos click mo po itong box dito. Check mo po yan. Pagka-check, click next. Ayan. So nakalagay downloading required software. Ayan na. So hintayin lang po natin. Dito po tayo medyo maghintay po ng konting segundo lang naman po ito. Hindi naman natin pag 1 minute or mga 1 to 2 minutes. Ayan. So, ayan na siya. Hintayin lang po natin. Na-download na po yung mga software ng ating printer. Okay? Nakalagay baga downloading, scanner, and yung Xerox driver niya. Ayan na. I-install na po siya. Okay, tsaga-tsaga lang tayo sa paghihintay. Ayan.
Yung ano naman, yung isa naman, yung printer driver naman. Kanina yung scanner. Ito, printer driver naman. Siniset up na po yan. So, hintay-hintay lang po tayo. Okay. Yan, medyo matagal. Kailangan po, wala kayong pipindutin dyan o kahit anong gagalawin sa printer, ha. Dapat hintayin nyo lang po yan. At take note po, hindi pa po natin naikabit yung port ng printer to laptop. Pwede hindi muna natin ikabit. Pwede naman pong ikabit na. Okay? Kasi nag-set up pa lang naman po tayo. Pero mas maganda po, ikabit na natin yung ayan, ikabit na natin yung port para diretso na po tayo. So ayan, mga 3 minutes lang ata ito. Ayan, medyo mabilis lang naman. Okay? Ito, konting kaalaman lang po ito para kahit papano di na po tayo magpa-install sa computer shop. At kaya na po natin gawin yan. Okay? DIY. Makakatipid na po tayo. Magpapa-install ng printer na kaya naman po natin gawin. Okay, so pagkatapos po nun, ma-set up natin, ito po yung lalabas. Select the software to install. I-click lang po natin yung required software. Ito na pala yung mga required software natin. Ayan, so last but not the least, nakalagay po installation. Ito na. Okay, sunod po nyan, i-click na natin yung Word na install. Ito. Kasi nakalagay dyan yung scanner utilities, manuals, etc. Yung mga software niya, ready na to-install na. So, click install. Ayan. Okay, so pagkatapos na kayo ma-install, nakalagay dyan print test page. So, sample po natin kung mag-print. Okay, click lang po natin yung print test page. Ayan na. Okay. Dapat may bond paper yung printer nyo po. A4 po yung require po dito. Okay, so ayan, tingnan natin kung magpiprint. Ayan, hintayin lang po. Ayan, nice one. Ayan na po. At ayan. So ito po yung sample natin na printing po. Congratulations, you have finished setting up your printer. Sabi niyan, if there are quality problems in your printouts, click the link for print quality issues. Ayan. So far, maayos naman po yung pagkaka-install po natin. Sa susunod po natin gagawin ay i-click lang po natin yung next. Okay. Click na po yung next para sa final natin. Ayan. Nakalagay dyan, checking the firmware. So, please wait. Do not turn off. Ayan. So, yan. Napakabilis na naman po yan. Okay, so parang ano na lang, kumbaga last ano na. So yun, tapos na. Ayan, nakalagay. Thank you for choosing Epson product. We greatly appreciate your value. Okay, ask me later. Tapos click exit. So yun nga guys, ganun lang po napakasimple lang kung paano natin i-install ang ating printer. So kung meron po kayong tanong, please comment po sa comment section po natin. So, for more videos, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para po sa mga susunod nating videos. Thank you, and God bless.